Kahapon nasukahan yung sasakyan. Ang masaklap doon, hindi lang ako naabala. Dahil dun sa abala na yon, yung incentives na 450 hindi ko nakuha. Isang booking na lang ang kulang ko. Yung 30 minutes na yun naabala sa akin, isang booking na sana yun eh. Kaya laking abala at perwisyo talaga yung nangyari sa akin kahapon. Galing yun ng Sembo eh. Alam ko sakop na ng Taguig yun. Kasi yung mga Embo barangays, yung Sembo, Pembo, Estrembo, South Sembo, o di ko na alam yung iba pa. Nag-agawan yung Makati tsaka yung Taguig. Nanalo yata yung Taguig. Kaya sakop na ng Taguig. Papunta ng NAIA Terminal 3. Pag alis pa lang, nagsabi na ako, may baon pa ba kayong plastic? Kasi baka may masok ka para hindi masukahan yung sasakyan. Meron naman daw. Bago ka may dumating sa drop off, yun, may sumuka. Alam ko nilinis naman nila. Pero bago kami dumating sa drop off, naisip ko, bababa agad ako, titingnan ko agad kung wala nang naiwan. Tapos yun, nagmamadali sila. Bumaba agad sila, binaba agad yung gamit. Nung pagsakay, hindi naman nila sinakay yung gamit, ako nagsakay eh. So in-expect ako magbababa. Sabi ko, titingnan ko muna yung suka kung walang naiwan bago ko ibababa yung gamit. Inaibaba na agad. Tapos nagmamadali sila, parang gusto nang umalis. Di pagtingin ko na may suka pa, hinabol ko sila. Sabi ko, ma'am, may dumi pa, pakilinis po kasi bibiyahe pa ako. Nilinis nila, pero may mga naiwan pa rin. Kaya nakiusap ako sa guard na sandali lang lilinisin ko. Medyo natagalan nga rin ako kasi dilinis ko talagang mabuti. Dahil may pick up na rin ako doon sa Terminal 3 din. Ayaw ko namang makita nila na may suka, tsaka ayaw kong maamoy nila. Kaya nilinis ko mabuti. Although may mga naiwan naman, pero hindi na masyadong halata na suka, parang dumi lang. Tapos inisprayan ko ng alcohol tsaka pabango para hindi mangamoy yung suka. Nawala naman. Lalabhan ko na lang siguro sa day off yung mating. So sa mga pasahero, sana maging maingat naman tayo na huwag tayo makaabala at makaperwisyo sa driver. Lalo na yun, isang booking na lang, may hit ko na yung incentive na 450. Dahil dun sa abala na 30 minutes, nawala na yung incentive, naabala ako na 30 minutes. Kita na rin ako dun sa 30 minutes na yon. So ako talaga yung nawalan, naperwisyo talaga ako. Hindi ko na rin napicturan yon dahil nagmamadali ako, kaya hindi ako makakahingi sa Grab ng bayad sa abala. Tsaka magkano lang din naman kasi ang binibigay. Hindi rin naman yung sapat na na bayad sa abala eh. So lesson na rin sa akin yun. Kaya siguro may ibang mga driver na mahigpit
Hindi lang kasi pagiging maarte yun. Siguro may mga na-experience na rin sila na na hindi maganda, kaya nag-iingat na sila na hindi na ulit ma-experience yon. So parang nangyari, passenger din ang may kasalanan, kaya nagiging mahigpit o maarte yung driver. Kasi hindi lang naman pagiging maarte yon, yung abala kasi. Siyempre kung bibiyahe ka pa tapos nasukahan yung sasakyan mo, paano kung hindi makuha sa linis yon? Di obligadong umuwi ka. Paano kung hindi ka pa kumita tapos uuwi ka na? O de laking abala talaga. At ikaw talaga ang mawawala ng kita. Actually may pinababa na rin akong passenger dati. Ewan ko lang kahapon bakit medyo mahaba ang pasensya ko kahapon eh. Nag-iisip na nga ako kahapon kung isasakay ko yun eh, kasi 4 yung bata. Tsaka ang lilikot eh. Apak dito, apak doon, pati upuan, inapakan. Medyo hindi talaga maganda. Hindi man lang sinasaway ng mga kasamang adult. So yun ang nakakainis eh. May pinababa na ako dati eh. Yung una, ano ba yung una? Mga lasing. Sabi ko, di po ba kayo sumusuka? Baka masuka po kayo sa sakyan. Hindi daw. May mga umiinom kasi na alam ko matibay naman eh. Hindi basta-basta sumusuka. Hindi pa kami nakakaalis eh. Sumuka na sa labas. Nasukahan pa yung labas ng sakyan. Buti nabuksan yung bintana. Kaya sabi ko hindi na po natin maitutuloy ito. Dahil mahirap na eh. Mga na po kayo. Magpahinga na lang po muna kayo dun sa kung saan kayo uminom. Magpalipas muna kayo ng ng tama. Saka na lang po kayo umuwi. O kaya sa iba na lang kayo sumakay. Tapos yung isa naman, student yung booking eh, naka-discount eh. Tapos iba yung sumakay eh, magjowa. Parang hindi naman student, kaya tinanong ko kung sila ba yon. Yung babae, sabi ko, kayo po ba to? Hindi daw. Sabi ko, hindi po pwede yun na naka-discount tapos iba yung sasakay. Yung sasakay hindi naman qualified na mag-avail ng discount. Student daw siya, hindi naman mukhang student. Sabi ko, asan po yung patunay nyo, yung ID nyo? Walang maipakita. Kaya sabi ko, pasensya na. Kasi yun eh, papuntang Montalban yun eh. Rush hour. Galing ng Manila yun eh. Di sasagupain yung matinding traffic sa Quezon Ave, sa Commonwealth. Tapos discounted. Tapos hindi naman sila yung nakapangalan. Bawal kasi yun eh. So, pinababa ko talaga. Sabi ko, ayoko na sila masundan yun eh. Kaya kahapon, pinausap ko na lang sila. Pero naisip ko na kahapon, hindi pa sakayin yun eh. Nahawa lang din ako kasi papuntang airport. Tsaka rush hour kasi yun. Baka mamaya, pag kinancel ko, malate pa sila. Nagmamadali na nga rin kami kasi parang nag-uusap na sila na kung aabot ba sila. So, kung kinancel ko yun, baka na-late talaga sila sa flight. So, lesson na lang din sa akin yun.
Tsaka advice ko na lang din sa mga passenger, huwag naman tayo maging abala sa driver. Pag may kasama tayong bata, maging maingat tayo. Kausapin natin yung bata na pag nasusuka kayo, magsabi agad, huwag susukaan yung sasakyan kasi hindi natin to sasakyan. Maabala natin si kuya, mawawalan siya ng kita dahil sa abala natin. Tapos hindi man lang nagbayad eh. Kasi kung ako yun, naabala ko yung driver eh, bibigyan ko ng bayad sa abala. O ito, pang pakarwash kuya, pakarwash mo na lang, palinis mo na lang, pasensya ka na. Wala man lang ganun eh, parang gusto pang tumakas eh. So yun ang nakakasama ng loob. Hindi na rin ako nakipagtalo dahil pag ganung naisakay ko na, di na ako nakipagtalo sa maliban na lang siguro kung medyo pangit yung yung magiging dahilan para makipagtalo ako. Pero kung kaya ko naman magpasensya, nagpapasensya talaga ako. Kasi pagka nirate ka nun ng ng mababa, maapektuhan yung ratings mo. 5-star tayo, iniingatan natin yun eh. So yun lang, sana sa mga pasahero maging responsable tayo, maging maingat tayo na huwag tayo makaabala sa mga driver.